Tuwing 66 segundo, may isa pang nakakatanda sa ating bansa na sinasabihan na may demensya siya. Sa pagtatapos ng video na ito, 20 pang pamilya ang makakarinig ng mga salitang iyon. At para sa ilan sa kanila, hindi ang kanilang edad ang tunay na dahilan. Ito ay isang bote na nakaupo sa shelf ng banyo na ipinangako sa kanila na ligtas. Ako si Dr. Jose Reyes. 15 taon na akong nagsasagawa ng propesyon at nakita ko na ang eksaktong sitwasyon na ito ng higit sa mabilang na beses. Isang matalas ang isip noon ay unti-unting nawawalan ng linya. Mga pangalan, appointment, ang daan pa uwi na libu-libong beses na niyang dinaanan, at lahat sa paligid niya ay tinatawag itong pagtanda. Hindi iyon. Ito ay isang gamot, isang halos walang nagtatanong, dahil inirekomenda ito ng doktor at binili sa botika. Narito ang patuloy na ipinapakita ng mga bagong pag-aaral. Isang ordinaryong uri ng gamot ay maaaring lubusang pababain ang iyong memorya at kakayahang matuto sa loob ng 1 taon lamang, at karamihan sa mga umiinom nito ay walang kaalam-alam na nangyayari ito. Ngayon, tutulungan kita na suriin ang 9 na gamot na pinakamalapit na nauugnay sa mabilis na pagkawala ng memorya. Bilangin natin mula sa mga hindi gaanong napapansin hanggang sa isa na sa tingin ko ay pinakanakasisira sa lahat. Panoorin ang numero 3. Ito ay ibinibigay sa milyon-milyong nakakatanda para sa isang bagay na tunog ay completely harmless at maaaring unti-unting lumiit ang memory centers ng iyong utak ngayon mismo nang walang kahit isang babala. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa comments kung ilang taon ka na at anong mga gamot ang iniinom mo araw-araw. Binabasa ko sila at ang edad ng audience na ito ang humuhubog sa susunod kong saklaw. Magsisimula tayo sa numero 9 at huwag mong hayaang lokohin ka ng mababang ranggo dahil ang gamot na ito ay nasa halos lahat ng cabinet ng gamot sa Pilipinas. Ang numero 9 ay diphenhydramine. Kilala mo ito sa botika bilang Benadryl. Ito ang maliit na pink na tablet na kinukuha ng mga tao para makatulog, para mapakalma ang allergy, o para mapawi ang sipon. Ilang piso lang ito, nasa open shelf ito, at karamihan ay akala nila dahil walang reseta ito, ay dapat ay banayad ito. Sa loob ng iyong utak, ginagawa nito ang kabaligtaran. Ang Benadryl ay kabilang sa grupo ng mga gamot na tinatawag na anticholinergics. Ito ay isang mahabang salita para sa simpleng ideya. Hinaharangan nito ang isang kemikal sa utak na tinatawag na acetylcholine. Ang acetylcholine ang mensahero na ginagamit ng utak para maglagay ng bagong memorya at manatiling alerto sa buong araw. Habang tumatanda tayo, gumagawa ng mas kaunti ang utak nito at mas umaasa sa bawat natitira. Kaya, ang gamot na humaharang dito ay mas malakas ang epekto sa utak ng 70 anyos kaysa sa 30 anyos. Ang bahaging natatamaan ay ang hippocampus, ang maliit na hugis kabayong dagat na istruktura kung saan nabubuo ang bagong memorya bago ito i-file. Sa aking practice, nakita ko ang mga pasyente na umiinom ng nightly antihistamine sa loob ng mga taon at unti-unting nawawalan ng talas nang hindi kailanman iniuugnay ang fog sa pink na tablet sa tabi ng kama. Malinaw na ipinapakita ito ng mga pag-aaral. Isang 2023 na papel sa Journal of Geriatric Cognitive Health ay sumunod sa mga nakakatanda na regular na gumagamit ng anticholinergic drugs at natukoy ang 54% na mas mataas na peligro ng demensya kumpara sa mga hindi gumagamit. Mahigit kalahati pa ng normal na peligro mula sa isang bagay na karamihan sa atin ay itinuturing na parang candy. Narito ang dapat gawin. Basahin ang label sa anumang iniinom mo para matulog at anumang may markang PM, nighttime, o allergy relief dahil kadalasan ay Benadryl lang iyon na may ibang pangalan. Kung para sa allergy, may mga bagong antihistamine tulad ng loratadine na ibinebenta bilang Claritin na hindi gaanong pumapasok sa utak tulad ng Benadryl at mas ligtas sa mahabang panahon. Huwag kailanman titigil sa gamot ng mag-isa. Dalhin ito sa iyong doktor. Pero, huwag mong ipalagay na over-the-counter ay ligtas para sa iyong memorya. Iyon ang numero 9. Ang numero 8 ay isa na minamahal ng iyong tiyan at tahimik na binabayaran ng iyong utak. Ang numero 8 ay ang proton pump inhibitors. Ang malalaking pangalan ay omeprazole na ibinebenta bilang Prilosec at esomeprazole bilang Nexium. Pinapatay nito ang produksyon ng acid sa tiyan at ibinibigay para sa heartburn, reflux at ang pagkasunog pagkatapos kumain. Nananatili ang mga tao rito sa loob ng mga taon, kung minsan dekada, dahil kapag tumigil sila, bumabalik ng malakas ang sintomas. Kaya parang ito lang ang nagpapanatili.
Narito ang bahaging halos walang nakakarinig sa counter ng botika. Kailangan ng tiyan ng acid para kunin ang ilang nutrients mula sa pagkain at pangunahin dito ang B12 na nagpoprotekta sa wiring ng nerbiyos at utak. Kapag masyadong ibinaba ang acid sa mahabang panahon, tahimik na bumababa ang B12. Gayun din ang magnesium at calcium, dalawang mineral na kailangan ng mga selula ng utak para magsignal ng maayos. Kapag nagutom ang mga neuron dito, nagkakaroon ng misfires, pagkalito, at pagkadulas ng memorya na eksaktong katulad ng maagang Alzheimer's, habang ang tunay na dahilan ay isang nutrient na hinaharangan ng gamot. Noong 2016, isang malaking pag-aaral sa JAMA Neurology na sumuri sa mahigit 73,000 tao na 75 anyos pataas. Ang regular na gumagamit ng PPI ay may 44% na mas mataas na peligro ng demensya at mas malalim pa ang problema kaysa nutrients dahil ipinakita rin ng PPIs na pinatataas ang antas ng amyloid beta sa utak, ang malagkit na protina na namumuo sa Alzheimer's. Kaya, narito ang galaw. Kung umiinom ka ng PPI araw-araw, iyon ang pag-uusap na dapat gawin sa doktor. Marami ang maaaring mag-taper pababa sa mas banayad na H2 blockers tulad ng famotidine na ibinebenta bilang Pepcid, na mas mababa ang epekto sa pag-iisip. Nguya ng deglycyrrhizinated licorice, isang natural na compound na nagpoprotekta at nagpapakalma sa lining ng tiyan ay makakapagpawala ng sintomas ng walang gastos sa utak. Ang layunin ay pinakamababang dosis sa pinakamaikling panahon, hindi tableta na iniinom mo habang buhay dahil sa ugali. Ang numero 7 ay inireseta para sa problema na ayaw pag-usapan ng marami. Ang numero 7 ay ang bladder drugs at ang dapat malaman ay oxybutynin na ibinebenta bilang ditropan. Ibinibigay ito sa mga nakakatanda na may biglaang matinding pangangailangang pumunta sa banyo. Ang uri ng overactive bladder na maaaring baguhin ang buong araw. Totoo ang ginhawa at totoo rin ang kahihiyan na iniiwasan nito. Pero gumagana ang oxybutynin sa pamamagitan ng pagharang sa acetylcholine, ang parehong memory chemical na hinaharangan ng Benadryl. At madali itong pumapasok sa utak at tumitigil mismo kung saan ginagawa ang memorya. Dahil dito, isa ito sa mas mapanganib sa listahan para sa nakakatanda, lalo na kapag buwan-buwan, taon-taon. Noong 2019, ang British Medical Journal ay naglabas ng pag-aaral sa mga taong 65 pataas na uminom ng malalakas na anticholinergic drugs tulad ng oxybutynin ng mahigit 1 taon. Ang kanilang peligro ng demensya ay 49% na mas mataas. At narito ang pinaka-nag-aalala sa akin. Halos wala sa kanila ang binigyan ng babala. Sinabihan sila na ang tableta ay magpapakalma sa pantog. Walang binanggit na maaaring ito rin ang nagpapadilim sa isip. Ang fog ay sinisisi sa edad, nakakalimutan ang appointment, nawawala ang susi 10 beses sa isang araw, nawawala ang usapan, at lahat sa paligid ay tumango at sabi, tumatanda ka na. Bihirang iugnay sa reseta hanggang sa malaki na ang nawala. Kung umiinom ka ng oxybutynin at napapansin mo ang pagkadulas ng memorya, seryosohin mo iyon dahil hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng pantog at utak. Ang mga bagong gamot tulad ng mirabegron na ibinebenta bilang Myrbetriq ay gumagana sa ibang paraan at hindi hinaharangan ang acetylcholine. Para sa karamihan ng nakakatanda, pareho ang kontrol ng mas mababa ang peligro sa pag-iisip. Banggitin mo sa susunod na konsultasyon. Ang numero 6 ay maaaring pinakakamangha-mangha dito dahil isa ito sa pinakaresetang gamot sa mundo. Ang numero 6 ay statins. Simvastatin at atorvastatin, na ibinebenta bilang Zocor at Lipitor, ay kabilang sa pinakareseta lalo na pagkatapos ng 60, at may mahalagang tungkulin sa pagbababa ng kolesterol at pagbawas ng atake sa puso at stroke. Kasama ang statin sa buhay ng marami at hindi ito laban sa kanila. Ang susunod ay ang kalahati ng kwento na madalas na hindi nababanggit. Ang kolesterol ay higit pa sa puso. Ang utak ay halos 60% taba at ginagamit nito ang kolesterol para buuin ang myelin sheath, ang insulasyon sa bawat nerbiyos para mabilis at malinaw ang signal. Kapag masyadong ibinaba ang kolesterol sa malakas na statin, maaaring kulangin ang utak sa material na kailangan nito. Ang mga statin na pinaka-nagdudulot ng problema ay ang madaling pumapasok sa tissue ng utak. Noong 2023, isang pag-aaral sa Frontiers in Aging Neuroscience ay natukoy na ang mga 70 pataas na uminom ng statins ng mahigit 3 taon ay may 26% na mas mataas na mild cognitive impairment. May mga pasyente na naglalarawan ng nakakatakot na blanks, nawawalang pamilyar na pangalan, nabura ang usapan, daang dinaanan sa loob ng 20 taon ay biglang hindi nakilala.
Ang mahalaga ay hindi lahat ng statin ay pareho sa utak. Ang pravastatin at rosuvastatin ay hindi gaanong pumapasok at mas ligtas para sa pag-iisip. Kaya kung matagal ka nang sa statin at napapansin mo ang fog, pagkalimot o pagkalito, iyon ang tunay na pag-uusap sa doktor tungkol sa mas mababang dosis o pagpapalit. Hindi dahilan para tahimik na itigil ang gamot na maaaring nagpoprotekta sa puso. Kumuha ng tamang plano sa tulong. Hindi mag-isa. Mabilis na pahinga. Kung nag-uugnay ito sa iyo, maglaan ng 1 segundo at itap ang like button. Talagang nakakatulong ito para maabot ang mas maraming nakakatanda na kailangang marinig ito. At habang nasa ibaba ka, sabihin mo kung ilang reseta ang iniinom mo ngayon. Binabasa ko ang lahat ng comment. Sige, balik sa countdown. Numero 5. Ang numero 5 ay ang benzodiazepines. Lorazepam na ibinebenta bilang Ativan, diazepam bilang Valium, alprazolam bilang Xanax. Ito ang pinakareseta sa Amerika para sa anxiety at tulog. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapalakas sa GABA, ang natural na pampakalma ng utak. Sa simula, parang sagip. Humahupa ang panic, tumitigil ang umiikot na iniisip, dumarating ang tulog. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang larawan. Isang 2022 na pag-aaral sa British Medical Journal na sumunod sa mahigit 80,000 nakakatanda sa loob ng 6 taon ay natukoy na ang gumamit ng benzodiazepines ng mahigit 3 buwan ay may 51% na mas mataas na peligro ng Alzheimer and stress. Ang mas matagal na epekto tulad ng diazepam ay mas masahol dahil nananatili ito sa katawan at namumuo sa taba, kasama ang utak. Ang ginagawa ng gamot ay mabagal na chemical sedation ng buong utak. Mas mabagal matuto ng bago, mas mababa ang flexibility, at marami ang naglalarawan ng flatness, pakiramdam na nasa fog, hindi na sila mismo. Ang pinakamalupit ay ang pagtigil. Kapag biglang tinigil ang benzodiazepine, doble ang balik ng anxiety at insomnia, kasama ang pagkabalisa na mapanganib. Kaya parang kailangan pa rin ito kapag pinakamasama na ang epekto. Narito ang tuntunin. Kung mahigit ilang linggo ka nang sa benzodiazepine, huwag biglang titigil dahil mapanganib sa buhay. Makipagtulungan sa doktor para mag-taper pababa ng dahan-dahan sa loob ng linggo o buwan. May mas banayad na option tulad ng buspirone para sa anxiety na hindi nagpapakalma o nagpapadilim sa isip, at talk therapy para sa insomnia at anxiety na nagbibigay ng kalmado ng walang gastos sa pag-iisip. Ang numero 4 ay isang tableta na inireseta para sa 3 problema at may pinakamabigat na hidden burden. Ang numero 4 ay amitriptyline na ibinebenta bilang Elavil. Ito ay lumang antidepressant na patuloy na ibinibigay para sa nerve pain, tulog, at migraine. Ang versatility nito ang dahilan kung bakit tahimik itong kumalat. Mukhang do-everything pill. Sa ilalim, isa ito sa pinakamalakas na anticholinergic na gamot na ginagamit pa rin. Ibig sabihin, malakas ang pagharang nito sa acetylcholine, ang mismong chemical na kailangan ng neurons para mag-usap at i-lock ang bagong memorya. Sa mahabang paggamit, hindi na side effect ang epekto sa memorya, kundi inaasahang resulta. Noong 2015, malaking pag-aaral sa JAMA Internal Medicine na sumunod sa mahigit 3,400 matatanda 65 pataas. Ang may pinakamataas na cumulative dose ng anticholinergic tulad ng amitriptyline sa loob ng 10 taon ay may 54% na mas malaking tsansa ng demensya. At halos wala sa kanila ang binigyan ng babala. Hindi man kailangan ng mataas na dosis. Maliit na nightly dose sa loob ng mga taon ay tahimik na nakakapinsala sa lakas ng utak hanggang sa maging totoo na ang pagkawala. Kung ikaw o mahal mo ay umiinom ng amitriptyline, dapat pag-usapan agad. Para sa nerve pain, duloxetine o gabapentin ay maaaring magbigay ng parehong ginhawa ng walang ganoong anticholinergic weight. Para sa tulog, melatonin o very low dose ng doxepin na mas banayad. Para sa mood, mas bagong antidepressants tulad ng sertraline o escitalopram ay mas ligtas sa mahabang panahon para sa utak. Ang numero 3 ay ang sinabi kong panoorin dahil ibinibigay ito sa milyon-milyon para sa bagay na tunog ay harmless. Ang numero 3 ay paroxetine na ibinebenta bilang Paxil. Isa ito sa pinakareseta sa pamilya ng SSRIs para sa depression at anxiety. Sa ibabaw, mukhang modern at banayad na option. Narito ang detalyeng bihirang banggitin. Ang paroxetine ang SSRI na may malakas na anticholinergic activity.
Iyon ang nagpapahiwalay dito sa kapatid tulad ng sertraline at escitalopram dahil ito ay pumapasok sa parehong acetylcholine system na hinaharangan ng iba pang gamot sa listahan. Noong 2021, malaking review sa Frontiers in Psychiatry sa nakakatanda sa iba-inaka at ibang SSRI ay natukoy na ang gumagamit ng paroxetine ay may measurable drops sa short-term memory, word recall at attention sa unang 12 buwan. Ang mga nakakatanda sa paroxetine ay 30% na mas malamang na magpakita ng maagang cognitive impairment kaysa sa iba. May ironiya dito dahil ibinibigay ito para patatagin ang isip ngunit sa paglipas ng panahon ay nakakapinsala sa linaw na dapat protektahan nito. Malinaw ang solusyon. Sa nakakatanda, iwasan ang paroxetine. Inilagay ito ng American Geriatric Society sa Beers List dahil sa mga dahilan na ito. Kung umiinom ka, tanungin ang doktor tungkol sa paglipat sa mas ligtas na SSRI tulad ng sertraline o escitalopram. Suportahan ang B vitamins, lalo na B12 at B6, para tulungan ang mood ng natural. Ang numero 2 ay tahimik na inireseta, kaya marami ang hindi alam kung anong uri ito. Ang numero 2 ay ang antipsychotics, at ito ang pinakanakababahala sa akin dahil marami sa umiinom nito ay hindi sumang-ayon na uminom ng antipsychotic. Ang mga pangalan ay quetiapine na ibinebenta bilang Seroquel, risperidone bilang Risperdal, at olanzapine bilang Zyprexa. Orihinal para sa malubhang sakit sa pag-iisip tulad ng schizophrenia at bipolar. Ngayon, off-label na ibinibigay sa nakakatanda para sa tulog, mild restlessness, or agitation na kasama ng demensya. Malalakas na gamot para sa malubhang sakit na ginagamit na sa bahay at nursing facilities sa mga nakakatandang naguguluhan, restless, or mahirap pangasiwaan. Mataas ang halaga. Noong 2022, pag-aaral sa Lancet Healthy Longevity sa mahigit 25,000 nakakatanda ay natukoy na ang binigyan ng antipsychotics para sa behavioral symptoms ay 71% na mas malamang na lumala ang cognitive decline sa loob ng 1 taon. Pinatataas din ito ang peligro ng stroke, bigla ang pagkamatay sa puso, at malalim na sedation na nagdudulot ng pagkahulog. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa dopamine na nauugnay hindi lang sa mood kundi sa focus, planning at memorya. Kapag masyadong ibinaba ang dopamine, bumagal at hindi tumutugon ang utak. Kung ikaw o mahal mo ay nasa isa rito, unang tanong sa doktor. Bakit ito sinimulan at talaga bang kailangan? O para lang sa convenience? Maraming behavioral symptoms ang maaayos ng walang gamot sa pamamagitan ng regular na routine, mas kaunting ingay, paggamot sa nakatagong sakit, at ayos sa ilaw at tulog. Kapag talagang kailangan, pinakamababang dosis sa pinakamaikling panahon. Madalas walang nagsasabi sa pamilya kung ano ang ginagawa nito sa utak at nanonood sila ng pagbaba na akala nila ay pagtanda habang chemical ang dahilan. Ang numero 1 ay hindi isang gamot lamang at maaaring pinakamalaking nakatagong driver ng lahat ng kwento dito. Ang numero 1 ay anticholinergic polypharmacy. Ito ang panganib na halos walang binabanggit at maaaring isa sa pinakamalaking sanhi ng drug-induced memory loss sa nakakatanda. Siguro naghihintay ka ng isang huling kontrabida, isang pinakamasamang tableta. Ang tunay na pinakamasama ay mas banayad, ang unti-unting pag-stack ng ilang anticholinergic drugs nang walang nagbubuod. Polypharmacy ay maraming gamot ng sabay, at anticholinergic burden ay ang kabuuang bigat ng lahat ng humaharang sa memory chemical. Isipin ang karaniwang sitwasyon. Nakakatanda na umiinom ng Benadryl gabi-gabi para matulog, oxybutinin araw-araw para sa pantog, at amitriptyline para sa nerve pain. Mag-isa, maaaring maliit lang ang epekto ng bawat isa. Sama-sama, nagkakabuo at mabilis na tumataas ang bigat sa utak. Noong 2022, pag-aaral sa Age and Aging sa mahigit 280,000 nakakatanda ay natukoy na ang may pinakamataas na anticholinergic burden ay may 120% na mas mataas na peligro ng demensya sa loob ng 10 taon, mahigit doble. At karamihan ay walang ideya na sila ay nasa anticholinergic drugs. Walang nagpaliwanag sa kanila. Kapag hinaharangan ang acetylcholine mula sa maraming direksyon, hindi lang nag-i-idle ang utak. Nagsisimulang mangupas ang mga neuron dahil sa kawalan ng paggamit. Lumiliit ang koneksyon at nananatili ang utak sa tahimik at underpowered na estado na halos katulad ng Alzheimer and S sa pagsusuri. Narito ang pag-asa at iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko ang video na ito. Ang drug-induced decline ay madalas na mababalik kapag agad na natukoy.
Alisin ang burden at marami ang nakakabalik ng linaw, lakas, at memorya sa loob ng linggo o buwan. Mas resilient ang utak kaysa sa iniisip natin, pero kailangan alisin ang nakakasakit dito. Hindi kailangan ng himala ang solusyon. Kailangan ng maingat na medication review. Umupo kayo ng doktor o pharmacist, suriin ang bawat reseta, over-the-counter pill, at supplement, at buodhin ang anticholinergic load. May simpleng scoring tools para dito. Kapag natukoy ang problema, maaaring i-taper ang hindi kailangan, palitan ng mas ligtas, at bigyan ng espasyo ang utak para gumaling. Ito ang pinaka-naiiwasang banta sa pag-iisip ng tumatanda sa buong listahan, at iyon ang dahilan kung bakit ito ang numero 1. Ngayon gusto kong marinig kayo. Sa siyam na ito, alin ang nasa cabinet nyo ngayon? Napansin nyo ba ang brain fog o pagkalimot pagkatapos simulan ang bago? Sabihin nyo sa ibaba at sabihin nyo na hihiling kayo ng medication review sa linggong ito. Ang sagot nyo ay maaaring ang makapagligtas sa susunod na makakabasa nito. At bago kayo umalis, may isa pang lugar na nagtatago ang babala ng katawan. Ang cabinet ng gamot ay isa, ang mga kamay ay isa pa. Ang mga kuko ay maaaring magbigay ng babala sa bato, dugo, maging sa nervous system taon bago pa lumabas ang iba. At karamihan ay hindi alam kung ano ang hahanapin. Iyon ang susunod na video. Ipapakita ko sa inyo ang 4 na nail signs na dapat suriin ngayong gabi. Kalusugan paglampas 50 at makikita ko kayo roon.